mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula August 4 to August 10, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Kung may lumabas man na gender, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender o as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo. So, gano'n na lang. Wag nang pansinin ang gender. So, ano to? May 5 of Swords tayo. Pero ito, nagtuloy lang to. Ito. Ito lang. Itong tatlong to, ito na yun. Ano? Inisip ko anong cause dito para maging sad yung iba sa inyo. Nag-soul searching dito. Pero ito, nasa process na ng decision making. Pero ano to, tawag dito? Pag nakita ko to, may kinalaman siya sa great hope, great speed, progress. So, ibig sabihin, may decision na siyang gagawin dito. Kasi ito, para ba siyang, mabilisang solusyon sa problema. In a good way. Pero, so ito lang din yun, di ba? Ano kaya to? Kasi parang naloko yung iba sa inyo. Naging sad nga dito So sabi ko nga kanina, ito rin yun. Parang kinumbine na yung tatlo, ito na yun. Sa isa. So anong problem dito? Eto. Nag-away sila. Unhappy couples. Kasi deception to. So inalam ko kung anong klaseng deception to. Probably relationship. Unhappy couples sabi dito. Kasi meron namang deception na sa trabaho, kaibigan, 'di ba? Maraming topic, pwedeng ang money related issues. Ito, since lumabas na nga to, ready relasyon pala to, o connection. Pero again, yung 3-in-1 natin, ito na yon. Magkakaroon na ng lakas ng loob, o lakas ng mentality na umalis sa ganitong sitwasyon na sad. Ito, sadness din naman to, loneliness, kasi mag-isa lang siya. So, yun na nga yun. Mag-move on na yung iba sa inyo. In short. Anyways, sino yung possible partner dito? Ng Aquarius, Sagittarius, Cancer. So, itong dalawang to yung possible partner ng Sagittarius na mukhang nag-away sila at deception nga ang pinagawayan. Pero mild deception to. Mild. Basta lahat dito ng sinabi. Mild deception, mild aggression, mild bullying, mild intimidation, ganun. Mild. Wala siyang nakalagay na mild. Pero sa pananaw ko to, mild. Mild na problema.
So, nakalagay dun, lack of communication. Baka ghosting. Pwede rin. Anyways, kuha tayo na ibang information dito. Blonde. Female. Oh, matcha woman. Ano yun? Ano to? Siguro woman to woman relationship to. Parehong babae. Yung isa, blonde ang buhok. Yung isa, itim. Oh, who knows kung anong kulay ng buhok nito. Basta, may isa sa kanila o both ay 40 years old and above. So, yun yung clue natin. Blonde at 40 years old and above. Regardless kung isa lang sa kanila yung ganun o pare sila. Ano kaya meron sa mga to? Para bang ano nawawalan na sila ng direksyon sa connection nila. Pero don't worry, meron nga tayo ditong world. So, ibig sabihin, maayos yung problema dito. Problema sa pera, career, o common sense, pagiging irresponsible, masusolusyonan to dahil meron tayong the world. Okay? So, yan yung reading para sa woman-to-woman relationship. Maayos pa ang problema. Again, tungkol sa pera, stability, o career. Pwede rin common sense, ayun. Dating queen. Ano naman yan? Soulmate, oh. Well, may iba sa inyo na babae ay magkakaroon ng date ngayong week, August 4 to 10. Kung meron man sa inyo na may kadate na at matiming sa ganitong week, August 4 to 10, baka ma-meet na niya ang kanyang soulmate o baka yung kadate na niya yung soulmate niya. Paano kung marami? Marami siyang kadate. Ganito. So, sino kaya itong possible soulmate ng babaeng to? Kung makakadate niya man ito. Kung makakadate niya man ang alinman dito sa mga zodiac sign na to, baka yun na yung soulmate niya. Pero again, specifically, ngayong week lang, August 4 to 10. Taurus, Pisces. So, para lang tong reading na to sa mga may kadate o biglang date ngayong linggo. So, again, ito yung possible soulmate. Taurus, Pisces. Anyways, kuha tayo ng ibang information dito. Kukuha lang ako ng 4. O 6 na siguro. 6 na. Babasahin ko na lang. Kasi madali lang na maintindihin to. Basic English lang. Clarity. Take a moment to think about your situation, to figure it out. 11 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Oh, rekindle. Every relationship has those magical moments that can be rekindled. Oh, twin flame. Ito, 11-11 rekindle. Usually kasi yung twin flame
na i-relate madalas sa napansin ko. Sa X. Oh, kasi to, ang dalawa, X na to. Sa bagay, ito, twin flame. Kung rekindle, edi X na to. Tapos ito pa ulit, twin flame talaga. Oh. Twin flame ay X. So, who knows? Kung may magbalik man na iba sa inyo, sa ibang, dito. Kung may magbalik man sa buhay ng iba sa inyo, ngayong linggo, tapos X yun, baka yun na yung soulmate ng iba sa inyo. Ay, soulmate, twin flame. Kasi kanina soulmate ngayon twin flame na. Siguro kung hindi X yung gusto ng iba sa inyo, halimbawa minamanifest nila ay someone new, di baka ma-meet na nila yung soulmate nila. Yun yung maging kadate nila. Ngayon, yung iba naman, kung sakali man na ito ang gusto nila X, tapos bigla na lang nagparamdam ngayong week, baka yun na yung twin flame ng iba sa inyo. So, basahin natin. Twin flame. Twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. Love. Oh, love. Oh. Love conquer everything. Connection. Your connection is eternal and unbreakable. Diba, dun yun sa twin flame. Sa bagay, pwede rin naman sa soulmates tong connection na unbreakable. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.